May tanong sa akin. Good evening po, Sir Rai. Ano po dapat gawin kapag ganito natanggap na text? Ganyan po, Boss Rai. Magandang araw. Dahil hindi kayo nakikipag-cooperate sa aming mga agent, nangangahulugan ito na hindi kayo interesado sa aming mga payment options. Magpapatuloy kami sa mga legal na hakbang upang makuha ang CFA, Certificate to File Actions, mula sa inyong barangay. At kasunod nito ay ang pagkuha ng demand letter mula sa inyong City Hall. Upang maiwasan ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Maaari kayong magbigay ng payment para sa installment kung hindi ninyo pa kayang bayaran ang buong halaga. Maraming salamat at magkaroon kayo ng magandang araw. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may katotohanan po ba itong mensahe na to. At kung may katotohanan ba nakukuha po sila ng Certificate to File Actions. Dami, may SC. At saka po, yung sinasabi daw pong demand letter na galing ng City Hall. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin at himayin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po is, ano ba ang dapat gawin pag nakatanggap ng ganitong mensahe? So dito muna tayo, magandang araw dahil hindi kayo nakikipag-cooperate sa aming mga agent, nangangahulugang ito na hindi kayo interesado sa aming mga payment options. Doon po muna tayo. Okay. Ito lamang po yan. Kung meron po talagang payment options, makipag-ugnayan tayo sa kanila. Kasi yun yung pagkakataon, para kayo ay makabayad sa kanila ng nakakaluwag sa inyo. Okay? Ulitin ko po. Hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad. Ang hindi po ako pabor ay yung hindi po tama na pagpapautang at saka po yung maling paniningil. So kung sila po ay nakipag-ugnayan sa inyo, maayos naman kayo kinausap, nagbigay ng payment options, coordinate with them. Kasi yun yung pagkakataon para pumapagaan yung inyong pagbabayad. Now, kung wala naman po talaga at pawang kasinungalingan lamang po yung nasa mensaheng to, wala ho kayong dapat gawin. Di ho ba? Kasi ang sa tingin ko, nagpapadala sila ng ganitong mensahe para po, meron silang ipapakita in case, na i-complain sila na, hindi naman ho namin hinaharas, ito po yung mensahe namin. Yun ho yung nakikita ko, Pero, syempre, kung kayo'y may proof, may screenshot kayo, nung mga pangwawalangya nila sa inyo, yung panghaharas, mas malaki ho ang laban po ninyo. Okay? At ito lagi natin tatandaan, kung meron ho kasing ibinibigay sa inyo na options para makapagbayad kayo ng nakakaluwag, tanggapin nyo po. Kaya lang, okay? Lagi nyo tatandaan na put it in writing. Kasi po, kung i-email po kayo, tapos ang gamit pong email is hindi official, meaning, gawa-gawa lang na email address, medyo, medyo fishy yun or baka mamaya, mapahamak lamang kayo. Okay? I-request nyo sila, request nyo sa kanila na i-send sa inyo through email using their official email na may domain name. Domain name po, ibig sabihin, nakalagay po yung kanilang company name. For example po, collection@bossrai.com.ph. Diba? Yung Bossrai, yun po yung domain name. Okay, so tuloy po natin. Sabi, magpapatuloy kami sa mga legal na hakbang upang makuha ang CFA or Certificate to File Actions mula sa inyong barangay. Okay, so dun muna tayo. Napakarami naman pong Certificate to File Actions. Okay, tsaka ito lamang po, hindi ho hinihingi ang Certificate to File Action. Okay, may proseso po yan.
may mga pagdinig po dyan. Okay? Now, para po mapasama sa pagdinig, no, kailangan po, ang requirement is, ito ay individual. Okay? At dapat yan residente ng isang munisipalidad or city. No? Dapat nasasakop sila ng isang city or municipality, regardless kung saan barangay yan. Hindi naman definitely kasakop na barangay. At, okay, pagka yan po ay legitimate, no, na lending company or OLA. So, maaari yan, no, na maging juridical entity. So, ibig sabihin po, organisasyon siya. Pwede siyang mag-represent. Pero, hindi ho tinatanggap ang juridical entity po sa barangay. Okay? Now, kung yan po ay illegal, okay, lalong hindi ho sila po pwede sa barangay. Kasi po, hindi sila juridical entity. Wala silang karapatan. Okay po? Magkaiba po yun kasi yung illegal, kumbaga, hindi naman masasabing negosyo yan, hindi masasabing organisasyon, illegal nga ho Sino magre-represent sa kanila? Hindi po ba? Ngayon, yung legal, hindi rin po pwede sa barangay. Kasi juridical entity siya. Nakasaad po yan doon sa Supreme Court Administrative Memorandum 14-93. Okay? Na pagka po juridical entity or organisasyon, hindi ho tinatangkilik sa barangay. No? Tsaka uulitin ko po, may proseso po, no? Yung, kumbaga, kung may complaint yan, tapos meron niyang proseso na susundin, bago po maglabas ng certificate to file action. Okay po? Sana po malinaw. Punta po tayo sa susunod. At kasunod nito, ay ang pagkuha ng demand letter mula sa inyong City Hall. Ano daw? Bakit po sa City Hall kukuha ng demand letter? Di po ba? Ang demand letter po is, ang gumagawa niyan, ito po pag individual, utang tao sa tao, pwede pong yung nagpautang ang gagawa ng demand letter. Kasi it's demanding payment. Now, kung yan ay kumpanya or organisasyon, kailangan yan, may abogado yan. Yung abogado po ang gagawa ng demand letter para sa kanila. Ba't pupunta ho ng City Hall? Ano kinalaman ho ng City Hall sa demand letter? Di po ba? Bakit ho magdi-demand ng payment ang City Hall? Ang utang nyo po doon sa OLA. O doon sa lending. Di po ba? Malabo mangyari yan. So, definitely itong mensahe na to, pawang, pananakot lamang. Okay? Tapos meron pa akong kasunod to Upang maiwasan ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Maaari kayong magbigay ng payment para sa installment kung hindi nyo pa kayang bayaran ng buong halaga. Ang buong halaga, sorry. So, sinasabi niya ho dito, makipag-coordinate kayo sa kanila. Ngayon, ito lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Every time ho kayo makikipag-coordinate sa mga bugo katabusadong online lending apps, make sure po, no, na kayo ay nakikipag-usap sa tamang tao. Meaning, pag sinabi kasing tamang tao, ito yung mga proper authorities na nagre-represent po dun sa kumpanya na yon, no? Kasi po marami ho kasing mga diyan nagpapanggap na ahente, wala naman talagang alam sa paniningil, no? Kung maaari pa nga sana makipag-request kayo o mag-request po kayo ng supervisor or manager para makausap niyo po. Okay, na kung ano man po yung mapag-usapan ninyo, put it in writing kanyo. Kagaya sinabi ko kanina, i-send through email pero using their official email address na may domain name. Okay? Kasi po, ang hirap po pag-usapan lang No? Pero importante yun na makipag-usap kayo kasi eto yan. Pagka kasi through chat, no, through SMS or emails, no, medyo minsan hindi nagkakaintindihan. Although maganda yon kasi may trail. Okay, pero mas maganda kasi yan kung may usapan. Now, pag napag-usapan nyo na, sabihin nyo sa kanila na please put it in writing and email it to me, no, using your official email address with domain name. Okay, now, pagka pinadala yon, kung ano man po yung napag-usapan, tsaka nyo po ito pa rin. Okay? Kasi kung talaga naman nakikipag-ugnayan sa inyo, binibigyan ho kayo ng payment options, well, pagkakataon nyo na po yun para mapagaan po yung inyong pagbabayad. Okay? Ulitin ko po, Hindi ko po kayo kinukonsente na hindi magbayad.
Kaya ko po ginagawa ito is para maibsan yung mga anxiety, depression po na nararamdaman nung ating mga kababayan noon na naharas po at nawalang ya nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Now, kung yung pong lending or yung OLA is lumalapit po sa inyo o nakikipag-coordinate sa inyo, binibigyan ho kayo ng payment options, kinakausap po kayo ng maayos, makipag-ugnayan kayo. Ano po? Kasi meron tayong obligasyon sa kanila, nahiram po natin yan. Okay? Hindi ko po layunin dito na na wag niyo silang bayaran. Hindi po ganoon. Okay? Lagi ho natin tatandaan na yes, wala po nakukulong sa utang. Pero meron po tayong civil na obligasyon. Okay? So ibig sabihin po, yung nahiram po natin, kailangan po natin ibalik yan at bayaran. So ulitin ko po dun sa nagpadala ng katanungan na to, kung meron man po talaga na sinasabing payment option silang ibinibigay sa inyo, makipag-usap po kayo sa kanila. Okay? Para po para matapos at para po mapagaan yung inyong pagbabayad. Okay? Kasi kailangan naman ho talaga nating bayaran yan eh. Obligasyon ho natin yan. Now, kung yan ay bugo katabusadong online lending apps at illegal pa, well, definitely wala hong matinong sasabihin sa inyo yan. Okay po? Pero yan, kung traditional lending, traditional na financing, bangko, at OLA na matitino, well, makipag-ugnayan ho kayo. Kasi, yun na ho yung pagkakataon na maiayos nyo po yung inyong nahiram sa kanila. Mabayaran nyo po. Wala hong bagay na hindi nadadaan sa usapan. Tandaan nyo po yan. Kaya po ako lagi kong payo sa inyo. Kung meron human mag-o-offer sa inyo at may makikita kayo sa inyong wall o kung may magdaan sa inyong feeds na mga bugo katabusadong online lending apps at saka yung mga illegal na yan, huwag nyo na lang kung silang tangkilikin. Kasi po, dyan po magsisimula na maging miserable po ang inyong buhay. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo, napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.